Honorable Bong Suntay for his interpellation. The Honorable Bong Suntay is recognized. Thank you very much, Madam Speaker. If the good privileged speaker would entertain some questions. Yes, Madam Speaker. Yes. Yung based on your privilege speech, itong mga pagkat sa pagbibigay ng ayuda, sino po yung pinagmulan? Yung politiko po ba yung kumakat, yung politiko nagbigay, o yung kawani ng DSWD? Definitely hindi po ang kawani ng DSWD. So paano po, from the information that you gathered, paano ang naging pagbawas na nangyari? At kailan binabawasan? Ang pagbawas na pupunta sila sa payout center. Paglabas nila, either ng payout center or pagdating ng barangay, kinakaltasan sila. Actually, this has been, nangyari to matagal na. Kaso lang ngayon lang talaga, naglakas loob ang mga beneficiaries. Okay. Di ho ba pagka may binigay na ayuda sa isang benepisyaryo, meron silang pinipirmahan? I believe yung date, dun sa form, nakalagay yung date, yung lugar at kung magkano yung nakukuha. Yes, meron. So ang pinipirmahan ho nila, ang nilalagay nila dun sa form kung magkano yung amount na natanggap. Yes. Tapos po, pagkalabas nila dun sa payout center, dun nangihingi ng... Yes, Madam Speaker. Okay. Kumbaga, wala silang choice. Yung iba alam nila na kukunin yung 8,000 or 9,000. Yung iba hindi alam. Nagulat na lang bakit nung pagdating nila sa bahay nila or sa labas ng payout center, may mga emissary na para kunin yung 8,000 or 9,000, Madam Speaker. Okay, Madam Speaker, good sa ating privileged speaker. Well, actually ako'y natutuwa na ibinigay mo ang iyong privilege speech ukol dito dahil doon ho sa aming lugar, sa aking distrito, napakarami ring kung mga mga complaints na nakuha galing sa aking mga constituents. Dahil nung nakaraang taon, alam ko napakaraming ayudang pinamigay, ngunit ang ayuda ay nakaltasan lang. Kagaya ng AKAP, I believe the AKAP was a maximum of 10,000, minimum of 2,000. Pero sa kanila, ang mga form, hindi sinasabihan sila, binibigyan ng instruction na wag fill upan yung date, kung saan yung payout venue, at saka yung amount. Dahil yung pinanggalingan ng ayuda, kung sino yung nagbigay na politiko, sila na lang raw ang bahala. At 2,000 lang ang natanggap. So there was never a time that more than 2,000 was given at paulit-ulit na pangalan. So gusto ko lang susugan ang iyong mga ipinabatid ngayon at imungkahi na rin na dapat ang kapulungan na to ay umaksyon dahil yung ayuda na ibinibigay sa mga kababayan nating kapuspalad na kailangan nila ay hindi dapat makaltasan at mapakinabangan ng politiko at dapat ito'y diretsang maibigay sa mga tao. So if you would call for an investigation, makakaasa po kayo na susuportahan ko po ang inyong panawagan. Salamat, Congressman Bong Suntay. Actually, hindi nangyayari na sa amin na bakante. And I was surprised na sa distrito nyo ang nangyayari yun. So, kailangan na talaga ngayon ripasuhin ang mga dapat ripasuhin, especially doon sa mga payout centers natin. And salamat sa suporta. Sana po, hindi lang hanggang privilege speech ito. I believe umaksyon na rin ang si Secretary and kakasuhan na rin ang mga barangay officials na sabuat sa tinatawag natin na Kaltas na ayuda program. Thank you very much, Madam Speaker. A good privileged speaker. In fact, yan po yung nagtulak sa akin na isulong muli yung institutionalization ng pagbibigay ng AIX para malagyan ng tamang procedures, safeguards, ang pagbibigay nito dun sa mga benepisyaryo para may siguro na ito ay napapakinabangan direkta ng mga tao at hindi ng mga politiko. So, Madam Speaker, thank you very much at I would like to congratulate the privileged speaker for her privileged speech. Thank you so much, Congressman Bong Suntay. Majority